As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Let's go! Hey! Whoa! 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 Wandering into the night, wanting a place to hide is where we sow this vagabond. And I try with all my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met someone I didn't know, and he told me that I was not alone. When they're ready to worship God, in 1, 2, let's go! He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Whoa. Deny what I've seen. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long, so long to my old self. Burden and bitterness, you can just keep it moving. No, you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Whoa, lost another one. I am free. I am free. Come on, declare it. Hell lost another one. I am free. I am free. Come on, pwede ba i-declare mo yan sa katabi mo? Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. Come on. Oh, I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. Oh, I am free. I am free. Hello! Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am
the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Whoa. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. So excited po akong i-share sa inyo because this is a very, very important message to each and every one of us. So, mahalaga po na nako-cope up natin ito, nakukuha natin ito para po maunawaan nating mabuti kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Alam niyo po ba na bawat isa sa atin merong destiny? Sabihin mo sa katabi mo, may destiny ka. No, at saka ang bawat isa sa atin merong forever. Hindi lahat if ever. Now, tandaan nating mabuti na napakaganda ng plano sa atin ng Diyos. And I just want to share, claiming your destiny. Claiming your destiny. Hindi ho lahat nakakapunta doon sa kanilang patutunguhan. No, kaya po maganda na ngayong umagang ito, maunawaan nating mabuti ang mga bagay na ito. We need to claim our destiny. At tandaan niyong mabuti na lahat ng mga tao na nakipagkasundo sa Diyos, sumusunod sa Diyos, ay hindi po agad mararating yung kanilang destiny. Kaya po, kung mababasa natin sa Bible, meron pong anak ang Diyos, ang bansang Israel, nangyari po sa kanila, na-oppress po sila for more than 400 years. Na-oppress sila. Why they will become oppressed? Because of their wickedness. Kahit na anak ng Diyos, basta hindi sumusunod sa Diyos, na-oppress. Pero God is good. Our God is a God of deliverance. Our God is a God of love. Pina-experience po ng Panginoon, mahal ng Panginoon ng Israel. Kaya po, ang ginawa ng Panginoon, pinalaya ang bansang Israel sa kanyang oppressor, sa Egyptians. Sa mga Egyptians, pinalaya na ang Panginoon ng kanyang mga anak. So it is all about freedom. Pakisabi, freedom! Freedom! Are you excited for your freedom? So freedom sa kahirapan, freedom sa kasakitan, freedom sa pang-aalipin. Maraming mga bagay sa buhay natin, alipin tayo. But today, I just want to tell you, no matter what oppression you may have in your life, maaring emotionally oppressed ka, mentally oppressed ka, physically oppressed ka, spiritually oppressed ka, God wants to set you free today. God wants to set you free today. Because God is in the habit of freeing His people. So it is not just for freedom. The ultimate purpose of freedom is your destiny. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, ang layunin ng paglaya ay lupang pangako. Nag-get niyo po ba? So that is our destiny. Our destiny is the Canaan. It is the promised land. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, freedom? Bago mo makuha yung iyong destiny, ang problema yung journey. Alam niyo po ba, hindi lahat na nakalaya na sa bansang Israel nakapasok sa promised land. Kaya hindi po nakalaya yung iba kasi pangit yung ugali. Rebelde, hindi masunurin.
Kaya buti na lang ang mga anak ng Diyos masunurin. Kaya palakpakan mo yung katabi mo, sabi mo, congratulations sa'yo. No, lalo na yung nasa side na ito, I really thank God sa buhay po ninyo. Alam nyo, yung mga nakaupo dyan, alam ng Diyos ang sakripisyo nyo. Kanina nung nag-worship, nakaupo ako dyan and I cry out to God. Sabi ko, Lord, look at your people. Lord, kailangan namin ng bubong. Kailangan namin ng bubong, Lord. Kaya padadaliin ni Lord ang bubong sa mga taong marunong magtiis. Tandaan nyo, sa journey, ang mga reklamador, ang mga rebelde, hindi sila nakarating sa destiny. There is no problem about freedom. There is no problem about destiny. The problem is all about the journey. Sa paglalakbay natin, tinitest ni Lord yung ating karakter. Sabay-sabay nga tayo, karakter. Kaya mga kasama, gusto ko na makuha ng bawat isa sa atin. Yes, niligtas tayo ng Panginoon, pero hindi ka lang niligtas. May magandang buhay na nakalaan sa'yo. So, the promise of God, which is the Canaan in the Old Testament, the promise of God in your life is abundance. Good life. That is God's promise in your life. Hindi ka ililigtas ng Panginoon para maghirap. Come on! Sino dito excited ka may matinding gagawin ng Lord sa buhay mo? Kaya po, you are a potential. Kaya po sa pagsunod sa Panginoon, hindi porke niligtas ka na, may mga bagay kang mararamdaman sa iyong buhay, may mga mararanasan ka, pero ang tinitingnan ni Lord doon yung karakter. How you think. Yan ang tinitingnan ng Panginoon. May mga mararanasan ka sa buhay, tandaan nyo, yung pag-upo nyo dyan, tapos nagpapasalamat kayo, nagpupuri kayo sa Diyos, tuwan-tuwa ang Diyos sa inyo. Pero kung ganito ang puso mo, ano ba naman church to? Umatenda ako, bilad pa ako. Sayang ang pagpunta mo rito because God is looking at your heart. Not on your position, not on your location. God is looking at your heart. But no matter what, the most important thing is development. Ano man ang ating nararanasan, ano man ang ating nakikita sa buhay, pinalaya tayo ng Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon, pero ang mahalaga doon yung journey natin. Araw-araw ng buhay natin, bumabait tayo. Araw-araw ng buhay natin, nagbabago tayo. Kasi may magandang plano ang Diyos sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, abutin mo ang pangarap ng Diyos sa buhay mo. So that is your destiny. And I am so excited to share this to each and every one of us this morning because this is all about a momentous event. This place, it will become a monument. At itong lugar na ito, ibinigay na ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin na ang kalwalhatian ng Diyos mahahayag sa lugar na ito. Hello? Sino dito yung masayang-masaya ka na habang nakatayo ang reigning light dito, ang buong Binangonan, ang buong Rizal, makikita ang kalwalhatian ng Diyos? Kasi binili natin ito na walang pera. Alam ng mga leader yan. Tama ba mga leader? Alam ng mga leader kung paano. Kulang na nga lang iba, magbenta ng atay. Kasi gustong-gusto nilang tumulong, wala silang pantulong. Kaya tayo na andito ngayon para tapakan natin ang pinangako ng Diyos sa buhay natin na ang bawat henerasyon ninyo magmamana sa lugar na to. So this is all about what we are doing. So I just want to help you to claim our promised land. This is Canaan. So tandaan niyong mabuti, nagmumula sa Diyos, dadaloy sa kanyang church para sa mga anak ni Lord. Kaya excited ako sa lugar na ito. Nakikita ko na po in my vision, mabububungan natin yan. At yun pong ating kanto na yun po yung ating magiging stage. At ito po, na nakalagay sa backdrop na ito, hindi na po ito magiging backdrop lang, magiging LED wall po yan. Kaya lang, it is a journey. It is a story that we need to make in our time. Hindi ho lahat nakapagtiis, hindi ho lahat nagtuloy, yung iba huminto. Pero ang importante, ikaw kahit anong nararanasan mo, anong naririnig mo, anong nakikita mo, tuloy-tuloy ka because you are destined for greater things. God's design for you is your promised land that you need to claim.
And it is not only for you, it is for your generation. So my dear brothers and sisters in Christ, learn to discipline yourself. Learn to develop yourself na maging maka-Diyos kahit anong sitwasyon mo sa buhay. Hindi porke ginawan ka ng masama, gagawa ka na rin ng masama. Hindi porke sinabihan ka ng masakit, magsasalita ka rin ng masakit. Hindi porke tinitigan ka ng masama, tititig ka na rin ng masama. Hindi porke hinamon ka, lalabang ka. Kasi ang totoong matapang, marunong pumili ng away. Hello? May nagiget po ba ako? Ang kalaban natin, kasamaan. Ang kalaban natin, kadiliman. Huwag kang mag-i-engage sa kung ano-ano laban. Hindi tayo ang magkakalaban. Pakisabi sa katabi mo, kakampi kita. Kakampi natin si Lord. Kakampi natin si Pastor. Hindi tayo magkakalaban. Kaya po, sa journey natin, huwag kayong magrireklamo. Sa journey natin, huwag kayong sasawa. Sa journey natin, huwag kayong susuko. Sa journey natin, tuloy-tuloy ka lang. Ayusin ang kalooban. The more na tayo may nararanasan, the more na naayos ang kalooban natin. Are you excited? So mga kasama, look at the verse. No, gusto ko pong basahin po natin ito in Joshua chapter 1, verse 1 to 9. And I just want to open up your Bible. Kung kayang ipakita sa maliit na screen natin, subaybayan po natin ang mga sinasabing ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin because this time, God needs a leader. This time, God needs a leader. You know, I just want to make an announcement. Our nation, Philippines, has no leader. Our nation, Philippines, run by the politicians. But there is no leader. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, raise up! Godly leaders. So sino dito excited ka na ikaw ay magiging maka-Diyos, kaya ikaw ay magiging tagapanguna ng katuwiran, tagapanguna ng kabanalan, kaya huwag niyong aayawan ng pagiging leader. Because God is going to mold you. God set you free because you have a destiny. And your destiny is you are a leader of righteousness. You are a leader of holiness. That is a leader. Ang leader, hindi po kurap. Tinan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kurap. Huwag mangungurap. So a leader, he is a godly person. Are you excited? That you will lead God's people to their destiny. So let's look at the verse. Joshua chapter 1, verse 1 to 9. This is all about Joshua calling by God for a certain task. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aid. Imagine mo, dati lang po siyang helper, dati lang po siyang alalay, dati lang siyang kasama, but today, kinakausap na siya ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, dati kang 144, dati ka lang cell leader, cell member, magiging cell leader ka. So, hindi forever na cell member, magiging cell leader. God is talking to you today. So, papalitan ito si Joshua, no, pinalitan niya si Moses. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all the people, these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Do you believe that this place is given by God to us? No sweat, no hardship. Smooth sailing lahat. No more labor, only favor. At kung nangyari ito sa atin, mangyayari din ito sa personal life ninyo, sa family ninyo. So kaya, ito yung gusto ng Panginoon na maunawaan natin. Sabi niya, I will give you, sa verse 3, I will give you every place where you set your foot as a promise, as I promised Moses. Sabi niya, bawat tapakan ng paa mo, ibibigay sa'yo. Kung paanong nangako ako kay Moses. Are you excited that you will possess land?
Yung mga walang lupa, sino dito yung mga walang lupa? Taas ang kamay ng mga walang lupa. Magkakalupa ka. Hindi sa kuko, hindi sa lieg. Magkakaroon ka ng lupa because this is God's promise. So, ang kailangan mo lang, umalign kay Lord. Ang kailangan mo lang sumunod kay Lord. Hindi mo kailangan magpakahirap. Ang kailangan mo maging masunurin. Kasi hindi lahat ng nasa church masunurin. Hello? May kausap ba ako? Kaya nadidelay ang promise kasi yung karakter hindi maayos. Sino yung mga single? Taas ang kamay. Sabihin mo sa katabi mo, magkakaasawa ka. Bumait ka lang. No, tandaan niyo po, hindi ho yan nadadaan sa makeup, hindi ho nadadaan sa pabango, hindi nadadaan sa pagpapapogi. Nasa pagsunod. Basta sumusunod ka sa Panginoon, nagiging maayos lahat. Kaya ang ganda, wala po yan sa labas. Nasa ugali yan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, buti na lang, mula sa loob, lumalabas na yung iyong ganda. Sino dito excited ka ngayon? No, sabi niya, lahat ng tapakan ng paa mo, kasi ako ang kasama mo, mapapasayo yan. This is God's promise. Sino nangungupahan ng bahay? Taas ang kamay. May nakalaan na si Lord na para sa'yo. Sumunod ka lang ng tuloy-tuloy. Pambihira, wala pang nangyayari. Uma-attend ka pa lang sa church, hindi porke umattend ka sa church, ayos na buhay mo. Ang pag-ayos ng buhay, paglabas mo. Sino may naiintindihan? Kaya ang Diyos hindi siya nagpapabiro. Tinitingnan niya ang ugali mo. Hindi porke umupo ka sa simbahan, ayos ka na. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi mo masisisi ang Diyos. Bakit hindi mo pa nararating ang iyong promised land? Kasi marami ka pang kalokohan. O, pakikalabit mo yung katabi mo, kumusta mga kalokohan? Iwanan na. Tama ba mga kasama? Sino may nagiget? Gusto mo na makarating sa promised land mo? Abay, tumino ka. Kasama mo ang Diyos, gumagawa ka ng kalokohan. Tapos sabi ni Satanas, huwag ka magpapahuli ha. Imagine mo, minaster mo pa ang pagtatago ng mali. Tinan mo yung katabi mo, buti na lang, nandito ka ngayon. Sino may nagiget, mga kasama? So this is God's promise to His children, and I do believe if you align with God, if you allow God to work in your life, you have your portion. Because you are His children. So be a man and woman of God and receive your portion. Pakisabi sa katabi, receive your portion. Be a leader. Be a godly leader. Only the strong, only those who are brave can conquer. No, ito yung bagay na gusto kong unawain ninyo. Sabihin mo sa katabi mo, walang iyakin. Walang ayawin. Lahat tayo susunod sa Panginoon. Amen? So, mahalaga po na naunawaan natin ang mga bagay nito para makuha natin, no, mga kapatid. Sino po yung minaiintindihan? No, Joshua chapter 1, verse 4. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, and all Hittites country to the Mediterranean Sea in the west. Are you going to expand? Are you excited to expand? Mga kasama, basta buhay, lumalaki. Pansinin nyo, ako po, dati payat ako. Lumaki po ako pa ganon. Hindi pa ganon. Pero basta buhay, lumalaki. Kahit na anong shape, basta lumaki. Sabi mo sa katabi mo, lumalaki. Nag-e-expand. So this is God's promise for your life. Hindi lang isang bahay, hindi lang isang lupa, hindi lang isang business ang para sa'yo. Eh yung iba kasi nagkaroon lang ng konti. Lord, parang ganito. Lord, ito po gagamitin ko sa'yo. Ibigay mo lang po ito sa akin. Nung nasa kanya na, Lord, busy na ako ngayon eh. Imagine mo, ang daming pangako na hindi tinupad. Tapos gusto makarating sa dulo. Sabihin mo sa katabi, buti na lang.
Sino masayang-masaya ka na naiintindihan mo itong mga bagay na ito ngayon? So sabi niya, i-expand ka ni Lord. Are you ready to expand? Yan po yung disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mag-e-expand tayo, yung ating influence, mag-e-expand ang iyong kaalaman, mag-e-expand ang iyong ability, mag-e-expand ang iyong finances. Dating buraot ka lang, manghihingi, ngayon mamimigay ka na. May kausap ba ako dito ngayon? Dati konting-konti lang. Ngayon, puro ketchup. Pero sa susunod, pork chop. Nag-get yung mga kasama. Sino dito excited kami magintinding gagawin ng Panginoon sa'yo? So kaya, mahalaga po na naiintindihan natin ito from freedom, journey to destiny. Now, from freedom, journey, and then destiny. But the most important thing during the journey, we have the Word of God. Sabi ng Panginoon sa kanya, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Mga kasama, don't take this verse wrong. Hindi ka sasamahan ng Panginoon kung gumagawa ka ng mali. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, you will never leave me nor forsake me. Gumagawa ka naman ng hindi tama. Hello? May kausap ba ako? Sasamahan ka lang ng Panginoon pag sinusunod mo ang kanyang salita. At ang maganda dito, sabi ng Panginoon, no one will be able to stand against you. Alam niyo po ba, itong lugar na to, 3 po bumibili. Babayaran na po nila. Pero si Lord, sa atin ito binigay. May naghahabol pa. Sabi nung may-ari, hindi na kayo ang priority. Ang priority na si Reigning Light. To God be the glory. No one can stand against us. Just love the Lord. Not your situation, not the people, but love the Lord. Si Lord ang gagawa ng paraan. Sila mapipera, tayo may pananampalataya. Kaya ang kakampi natin, si Lord. Imagine nung nagpirmahan kami, nung kontrata, sabi nung attorney sa akin, pastor, umuupa kayo ngayon. Sabi niya, sa sunod na pirmahan natin, bilihan na yan, sa inyo na yan. Alam niyo, kinlaim ko yun, yes, amin na yun. Si attorney na mismo nagsabi. Power ng declaration. May kapangyarihan talaga si Lord sa mga taong sumusunod sa Kanya. At nakikita ni Lord yung mga taong nagtsatsaga, nagsasakripisyo, kahit saan natin dalhin, sumasama ang mga tao. Kasi alam natin, it is not all about Pastor Lito and Pastora Tess. It is not all about the Reigning Light. It is not all about the leaders, but it is all about the presence of God. Alam natin na mayroong nangyayaring pagbabago sa buhay natin. Sino dito yung nagpapasalamat ka kasi tumino ka kasi umatid ka rito? No, kaya ito yung gusto nating maunawaan. Kaya I encourage everyone na kayo po ay nasa cell group para natututukan kayo, nagagabayan po kayo. So, excited po ako na mangyari ang mga bagay na ito. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo iiwanan, ipababayaan ng Panginoon. So, pagkasama ng Panginoon, verse 6, ang sabi yan, be strong and courageous. No, be strong and courageous because you will lead the people, these people, to inherit the land I swore to your ancestors to give to them. Ibibigay na ng Panginoon sa atin, pero ililid natin ng mga tao. Sabihin mo sa katabi mo, you are a leader. No, huwag kayong matakot maging leader. Kasi hindi ito responsibilidad, ito ay maturity. Mabubuhay ka na sumusunod sa Panginoon, ginagawa natin kung anong pinagagawa ng Panginoon, at yan ang mangyayari sa bawat isa sa atin. Ipinangako ito ng Panginoon, ilid natin ng mga tao. So be a part of a team. No, be a part of a team and build also your team. Kaya po importante talaga na nasa cell group ka kasi you need to be strong. Pakisabi, be strong. No, be strong. Yan po yung bagay na gusto ng Panginoon na maintindihan natin. We need to be strong. Only strong people can win. Only strong people can conquer. No, and you need to be courageous. Sabi mo sa katabi mo, dapat matapang. So tandaan niyo po, pwede kang maging matapang sa mali. Lahat na lang inaway mo ay mali ka naman.
So, pwede kang maging matapang doon lang sa tama. Kaya pakisabi sa katabi, doon lang sa tama. No, at ang sabi niya, verse 7, sabi niya, be strong and very courageous. Inulit na naman, no? Verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do you want to be successful? It is not based on your strength. It is not based on your ability or skills. It based on your obedience to the Word of God. So dapat marunong tayong sumunod sa salita ng Diyos. Verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So that is your portion. You will become successful. You will become prosperous. Sabi mo sa katabi mo, yayaman ka. Sinabi ni Lord yun, basta may word ni Lord. Tama? No, hindi masamang yumaman. Basta mahal si Lord. At hindi mahal ang kayamanan. Ang masarap, anak ka ni Lord, pero ikaw, nakakatulong ka sa kapwa. Verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo si Lord. So, ito yung mga bagay na dapat nating maunawaan sa buhay na meron tayo. Ano yung sinasabi ng verse? The call for freedom. Sabi mo sa katabi mo, call for freedom. Yan yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. Freedom for what? A call to claim the land. So, pinalaya ka para magkaroon ka ng possession. Sabi mo sa katabi mo, land of possession. Alam niyo ba ang portion mo? Prime lots, prime cuts. That is your portion. Hindi ka pang tago, hindi ka pang sulok, prime lots, prime cuts. Tignan niyo yung lugar natin, corner. Magiging landmark yan sa lugar na to. Hindi na si St. Peter ang landmark. Sir Laning Light na magiging landmark sa lugar na ito. To God be the glory. So God called us to possess the land. Kaya ito, pag nabayaran natin ito, nabili natin ito, kahit patay na ako, yung kaapu-apuhan natin, magpupuri yan sa Diyos. Ganyan katindi yung ginagawa ng Panginoon. A call to claim the land. Sabi mo sa katabi mo, hindi na tayo forever na mangungupahan. Magkakaroon tayo ng sarili natin. And then, a call to have the confidence in the Lord. So, tinawag tayo para ang tiwala natin kay Lord lang. Sino dito yung excited ka na, alam mo wala kang pera pero meron tayo nito. Grabe talaga si Lord, no? Nakaka-amaze siya. Sabi ko kanina, Lord, walang bubong. Sabi ko, Lord, padala mo naman kami ng kahit ulap lang. Huwag mo masyadong painitin. Kaya ako umiiyak kanina, habang nag-worship ako, nandun ako sa likod, talaga nakikita ko may ulap. Sabi ko, pambihira ka, Lord. Totoong-totoo ka talaga. Ang prayer ko talaga, Lord, bilisan mo pagpapagawa ng bubong namin. Excited ako sa bubong namin. No? Kasi yung mga bisita natin, sa susunod, hindi lang yan may bubong. Sa susunod yan, may aircon na yan. Because my confidence is not on my money, my confidence is in the Lord. No, but my confidence is not people, my confidence is in the Lord. No, kaya mga kasama, mahalaga ang confidence mo si Lord lang. Wala kang dapat, ang tao hindi atin. Ang tao kay Lord yan. No, kaya mga kasama, a call to have a confidence in the Lord. A call to obey the law. Pakisabi sa katabi, tinawag tayo para sumunod. No, tinawag tayo para sumunod. Kaya mahalaga talaga na ikaw ay masunurin. Walang kwenta ang maraming alam na masuwayin. Ang maganda, kahit kukunti ang alam mo, sinusunod mo. Kaya pakibati sa katabi. Sabi mo, congratulations, obedient. Kasi ang totoong mga anak ng Diyos, masunurin. No, ito yung bagay na dapat maunawaan ng bawat isa sa atin. How to obey the law of God? He was to keep the law. He was to meditate the law day and night. He was to prosper by honoring the law. Sabi mo sa katabi mo, aasenso ka, mananagana ka,
kapag marunong ka mag-honor. No, kaya excited ako dito sa ginagawa natin. Alam niyo po ba, kasaysayan na to, tapos na to. Pagdating ng time, ikaw ang magkukwento, nagwo-worship kami ng unang worship, bilad na bilad ako. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Eto na ngayon, giniginaw na ako ngayon. To God be the glory. So kaya, sa pagsunod natin ng salita ng Diyos, may nangyayari. Sabihin mo sa katabi mo, may nangyayari. So, we are to feed on the Bible. Kailangan talaga yung salita ng Diyos, yun yung ating kainin. Yun yung ating palakasin, yung ating sarili. Lagi mong i-feed ang sarili mo ng word ni Lord. Because the word of God is the only truth. Yung pakiramdam, hindi yan totoo. Nababago ang pakiramdam. Yung isipan, hindi rin yan totoo. Nababago ang isipan. Ang hindi nababago yung salita ng Diyos. Kaya ano man ang sitwasyon, ano man ang kondisyon natin, we need to feed ourselves by the Word of God. And we are to live according to the Bible. So, kung ano yung sinabi ng Panginoon, lakaran natin. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, gawin natin. Meron po akong kausap. Sabi niya, kumusta ang development mo? Ano nadi-develop sa'yo? Alam niyo, sabi niya, Pastor, nadi-develop ko po yung reading habit. Nagbabasa po ako ngayon. Sabi ko, congratulations, nagbabasa ka na. Kumusta pa? Anong dinidevelop mo pa ngayon? Nagbabasa lang po. Ano pa nadidevelop sa'yo? Nagbabasa lang. Sabi ko, bro, kulang. Dapat magdagdag ka ng ibang development na nag-a-apply ka rin ng binasa mo. Kasi yung binasa mo na hindi mo in-apply, sayang. So, sino may nagiget, mga kasama? So, we need to live according to the Word of God. Kaya, hindi po ito hindi po ito magic. Hindi ho porke umattend ka ngayon, magiging maganda na buhay mo. Ipamuhay mo ang salita ng Diyos. At tuloy. Sabi mo, tuloy. Hindi yung pag may sitwasyon ka, titigil muna ako, papahinga muna ako, may toyo ako, may topak ako, ayoko na muna. Grabe, may destiny ka! Sino naiintindihan mo to, mga kasama? Sabi mo sa katabi mo, may destiny ka. And then we will be blessed when these things are true in our life. So kapag totoo tayo, may mangyayari. A call to be courageous leader. No, courageous in leadership. Sabi mo sa katabi mo, may matinding gagawin si Lord. So number one challenge, number one na we need to understand is challenge to readiness. Sabi mo sa katabi mo, get ready. May bago tayong gagawin. Sino dito excited ka? May bagong gagawin. No, basta may bago, excited po ako. And then number two, a challenge to responsibility. So we need to be responsible. Pinagkatiwala to sa atin ng Panginoon, ayusin natin to. Kasi sa susunod, ikaw naman ang makakabili ng sarili mo. Ikaw ang magkakaroon. So kaya, yun yung challenge na bawat isa sa atin. A challenge to be responsible. A challenge to responsibility. Alagaan natin ito kasi sa atin na to. Pag ito na-manage natin, susunod na kayo na magkakaroon ng sa inyo. The challenge from Joshua, a challenge to readiness, and a challenge to responsibility. The commitment from people. Sabi mo sa katabi mo, commitment. It requires commitment. So we need to be committed sa lahat ng bagay ng ginagawa natin. So they commit themselves to a life of surrender. Suko lagi tayo sa Panginoon. Itodo lagi natin sa Panginoon. They commit themselves to life of submission. And then last, they commit themselves to a life of separation. So itong mga bagay na ito, para sa bawat isa sa atin. And this is my prayer today. Let us apply the Word of God in our life and let us claim our destiny. Sa bawat isa sa atin na nandito ngayon, I just want to pray for you. Bawat isa sa atin, alam ko po na meron po kayong may hantungan kayo. At ang hantungan nyo tagumpay. Ang hantungan nyo kasaganaan. Ipamuhay lang natin ang Panginoon. So kaya mga kapatid ko, mga kasama, hindi po ito relihiyon. Paulit-ulit kong sinasabi, ito po ay relasyon natin sa Panginoon. Kaya pagdating sa pakikipagrelasyon, ito po ay katapatan. Mahalin natin ang gusto ng Panginoon. Pwede bang tumayo tayo mga kasama, mga kapatid? And then mag-pray tayo. Maaaring may matagal nang umaalipin sa'yo, pero papalayain ka ni Lord. Excited ako, papalayain ka ni Lord. Sino dito yung na alipin ng karamdaman, alipin ng galit, alipin ng masamang ugali, alipin ng bisyo, alipin ng nikotina, alipin ng pornography, alipin
ng masamang relasyon. And God wants to set you free today. Alam niyo po ba ang gustong-gustong kulungin ng kaaway? Yes, pwedeng ikaw ay anak ng Diyos, pero wala kang possession. Pwedeng anak ka ng Diyos, yung promise hindi nakiklaim. Our God is a God of abundance. And God is a true to His word. Mga kasama, this year is a year of harvest. Nangyari po sa church natin. Nangyari po mismo sa akin. Sa sunod po, mangyayari na yan sa inyo. Hindi lang po kayo palalayain. May ibibigay pa ang Diyos sa inyo. So just receive your portion today. Receive your portion of freedom. Receive your portion of inheritance. Bibigyan ka ng Panginoon ng mga bagay nito. Kaya, pag sumunod ka sa Panginoon, itodo mo na. Huwag mong unti-untiin. Because we know that God is a God who is faithful to His word. The only limitation of God is His word. When God said, it is done. It was done. Pag sinabi ni Lord, tapos na yan. So today, ang prayer ko ngayon sa inyo, anumang umaalipin sa iyo, makalaya ka. That is my prayer. At alam ni Lord, kita ni Lord kung ano ka, kung sino ka. Just raise up your hands, just close your eyes. And we will pray. We will pray. Lord, look at your people, Lord God. They love you so much. And Lord, many of us, may mga bagay na nag-o-oppress, may mga bagay na nag-o-hold back para makarating kami sa aming destiny. May nag-o-hold back para ma-receive namin yung promise. Lord, in the name of Jesus, set your people free, O God. Set your people free, O God. Palayain mo ang mga anak mo ngayon, Panginoon. At Lord, ready po kami to claim our destiny. Ready po kami, Lord, to claim the promised land. Lord, kung meron kang ginawa kay Raining Light, Lord, may gagawin ka rin sa bawat individual na naandito ngayon. Lord, we claim our portion in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Lord God. In Jesus' name, amen and amen.